Sir, matanong ko lang sir, ano po masabi niyo sa sitwasyon ngayon sa Senado? Hindi tayo gaano nakapokus doon. Basta tayo, ang focus namin sa Bagong Pilipinas ay ipatupad, ipaabot ang mga programa ng Pangulo sa ating mga kababayan. Ang mga senador doon may kanya-kanya siyang trabaho. Ang aming trabaho ay upang ipaabot ang mga programa ng ating pamahalaan. Sir, anong masasabi niyo sir na sinasabi nila yung mga supporter daw ng Pangulo ay bumaliktad na daw patungo sa mga Dutertes? Hindi totoo yan. Kung ako bilang National President, ang mga sulit na dagdagan pa kami. Yung ibang DDE sa totoo lang pumunta na nga sa amin, mga maisog. Pero sa ngayon, pinag-isipan ko pa kung tanggapin sila. Yung mga Muslim sa Quiapo na mga dyan, lumapit na pupunta na sa opisina ko. Pero sabi ko, pag-aralan muna namin kung tanggapin sila. So, anong masasabi niyo sir dahil may bantang araw ngayon at ngayon daw po Independence Day ay pabababain ang ating Pangulo? Hindi kami naniwala sa mga fake news, sa mga salita na ganyan. Ang pinaniwalaan namin yung mandato sa amin mula sa palasyo bilang kasapi ng Bagong Pilipinas. Sir, paano niyo pinapakita kay Pangulong Bongbong Marcos o sa mamayan bilang pagsuporta sa pamahalaan? Sa pamagitan ng kung may panawagan siya, nandyan kami kaagad. Kahit hindi sa panawagan, pag alam namin na kailangan niyang tulong namin, nandyan kami kaagad. Handa kami na tulungan ng ating Pangulo para matapos itong kanyang term. Nagmamadali lang sila masyado. Sir, ano po masasabi niyo sa kaliwat ka ng pagbabati ko sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Ang mandato sa amin, huwag namin sila pansinin. Basta, ang sabi ng Pangulo, tuloy-tuloy lang tayo ng paggawa. Huwag natin papansinin ang mga naninira natin. Sisikat pang mga yan pag pinapansin natin. Sir, mensahe niyo po sir doon sa mga kababayan natin na against kay Pangulo na wala daw nagagawa si Pangulo ni isa at naging bulag-bulagan sila sa mga proyekto at nagagawa ng Pangulo. Ano masasabi niyo doon? Ito na lalo na itong nakaraang trahedya, yung lindol sa Mindanao. Dumating yung ating Pangulo doon, bumigay ng tulong, pero sila dahil aywan kung may mga kumukontra pa rin, binabatikot pa rin. Samantala, para sa tulong sa mga biktima ng kalamidad. Sir, hanggang kailan natin ipaglalaban ang Philippine Constitution natin? Habang may buhay tayo, ang saligang batas ay aming pagtanggol yan, katulad ng mga bayani natin na binuwis ang buhay para magkaroon tayo ng kalayaan. Ganun din ang sa puso namin. Sir, mensahe sa ating mga kababayan Pilipino, sir. Mga kababayan, huwag tayo maniwala sa mga fake news. Tingnan naman natin ang mga nagawa ng Pangulo. Huwag natin intindihin ang mga magsama-sama na tayo. Magtulungan tayo upang mapaunlad natin ang bansa natin. Tama ng pamulitika. Malayo pang halalan. Asikasuhin muna natin ang ating ikagaganda na ating bayan. So once again, maraming salamat sir. Ngayong nalalapit na impeachment, alam natin na matutuloy ito. Haharap po ba si VP Sara or hindi? Ano sa palagay? Hindi ko nga siya masyado nakikita eh. So, nakakakaba na may posibilidad na hindi niya harapin, di ba? Kasi kung haharap siya, di dapat nandito siya sa atin, di ba? Nakikipag-participate siya, katulad na Independence Day, yung mga mahalagang event ng ating gobyerno, dapat nandyan siya. Kasi once in a lifetime lamang maging pangalawang pangulo ng bansa. Ibig sabihin, yung pagkakataon na ito, kung meron kang gustong patunayan, dito mo gawin. Patunayan mo na hindi porket magkaiba yung pananaw ninyo, eh hindi ka na dadalo or hindi ka na makikilahok. So sana umattend siya sa impeachment trial. Yun yung pinagdarasal natin. At the same time, para sa akin naman, yung impeachment naman hindi pagsasabi na ikaw ay guilty ka agad. Kumbaga ito ay isang investigasyon at proseso na ginagawa para malaman din natin yung katotohanan. Ay, isa pa. Bakit ito yung laging bukang bibig sa social media na si VP Sara daw ay laging pumupunta sa mga patay, sa mga burol. Bakit nga ba ito laging pumupunta doon? Actually, ewan ko nga parang naririnig ko na bumababa siya sa ibang lugar
na hindi natin namamalayan, di ba? Siguro marahil, baka gusto niya rin ipakita na nandito siya, pero hindi nga lang niya pinapaalam sa lahat, di ba? Baka gusto niyang gumalaw nang hindi rin nalalaman ng iba. Ibig sabihin, nilalapit niya yung sarili niya sa taong bayan, pero sa akin, mas mailalapit niya yung sarili niya kung haharapin niya yung problema. At talaga namang patunayan mo rin sa sarili mo na wala ka talagang kasalanan. Yun ang mabuting pagpapakita na ikaw ay talagang walang ginawa, di ba? At patunayan niya rin sa taong bayan Oo. na wala talaga siyang Na wala siya talagang Ikaw na, kasalanan. oh. Ma'am, ano na lang ma'am, sa yung Mag-give up na talaga. Yun ang Pero actually ma'am, Dalawa, kanina po, sige, sige. diba, inano siya ni, Ito, ano, ni, Ma'am, Sige. kanina doon sa kaganapan ng Araw ng Kalayaan, nabanggit ni President Bongbong Marcos si Senator Senate. Gatchalian Senate as President pro tempore. Oo. Ano yung masasabi niyo doon lang? Dahil mainit ngayon sa Senado, dalawang aksyon. Ibig sabihin, siya yung kinilala na ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, which is sa akin naman, siguro panahon na rin para malaman natin sino ba talaga kinikilala ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Para from there, alam ng taong bayan kung sino talaga yung legal na dapat kilalanin sa Senado. So, the mere fact na siya yung binanggit, ibig sabihin, siya yung kinikilala, di ba? iiyak So, na wala naman na ng tayong DDS. magagawa. Iiyak na naman pre-DDS yan. Ano masabi mo doon ma'am na sinasabi ng kabilang kampo na ang sinusuportahan daw ni Pangulong Bongbong Marcos is pro Malacanang, pero ang sabi naman ng mga netizen, kung may pro Malacanang na senators, meron namang pro DDS na senators. Yung kabilang faction. Ano masabi mo? Ang masasabi ko sa dalawang paksyones na nangyari sa Senado, makikita mo talaga na hindi porket may grupo ka, iisa lang yung pananaw niya, pwede kasing mahiwalay. Kaya lang, ang nakakalungkot lang dito, yung pagkakahati ng mga senador natin ay makakaapekto sa taong bayan. Kasi katulad ko, tinitingala ko yung mga senador natin kasi sila yung gumagawa ng batas, sila yung good example para sa atin at sila yung tinitignan natin na sana kung anong ginagawa nila, ini-implement nila, siya rin mangyayari, di ba? So nakakalungkot dahil nangyayari ito. Pero sa tingin ko, dahil sa pagkilala ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos kanina, alam na natin yung sagot. Kung sino talaga yung legal na kinikilala. Pero syempre, hanggat maaari, sana ito po ay maayos kaagad. Kasi medyo hindi magandang tignan para sa mga government officials na makitaan tayo ng taong bayan na medyo, 'di ba, nagkakahiwalay sa opinyon o pananaw. Kasi ang advokasya naman natin bilang government official, lalo na sila nang nakaupo, yung kabutihan para sa taong bayan. Hindi katulad nung araw, 'di ba, pag sinabi mo mga senador, bilib ka kaagad kasi pag nagdebate pa lang sa Senado, meron ng pupuntahan yung kanilang sinasabi. Ibig sabihin, merong programa na tinutukoy talaga. Ngayon ang napapanood natin, medyo yung mga pananaw lang nila sa politika which is dapat ma-disregard na siguro yun at unahin ang kapakanan ng taong bayan. Ma'am, isa na lang yung Okay. sa 18 March na 18 kargador. Maganda, maganda. Kasi Ayan. 18 March na kargador kasi dahil dati yung statement nila, dinamin nila si Loren Legarda, Villar, Oo nga, marami binawi silang- nila yung mga statement na yun kasi ano daw, nagkamali lang daw sila. Talaga? Iba-iba na Binawi nila, ma'am. Nagkamali lang daw sila. Kasi di ba kinampiyan sila ngayon ni Villar? Ganon. Nasa kanila panig ngayon ang ginawa nila. Nasa Duterte Binawi nila, kasi. withdraw nila yung mga statement nila. Talaga? Binawi na Oh, pala pero nila. sabi naman nila sa loob. Yung hindi lang nila na-deliver kay Senator Lorraine. Hindi nila deliver. Pero Hindi dati na rin sinabi daw niya, pala. Dati inabot mismo kay nag-deliver. Lorraine. Oh. Ngayon, hindi Inabot nila naman mismo daw pala. dati. Okay, Ngayon, so- nagkamali lang daw sila ng statement. So, ang ano Kano lang daw, yung anong effect? Di ba? Nagugulo yung taong Lumalabas bayan kasi kung yung ma'am na katotohanan. nagiging sila talagang napapatunayan nila na nyo doon sa 18 kargador o basurero na binansagan sa publiko ngayon. Ang masasabi ko lang, huwag nyo nang dagdagan pa kayo kasi kung paiba-iba yung statement, hindi makakatulong sa taong bayan kasi binibigyan nyo pa ng confusion tsaka yung hindi ba maliwanag na paliwanag kung ano ba talaga yung pinaglalaban nila, 'di ba? Ibig sabihin nyo lang yung totoo. Kasi ang taong bayan hindi nyo naman maluloko sa
paiyak-iyak lang, pasabi lang na ganito, nag-deliver. Eh kung wala naman kayong ebidensya, di ba? Madaling magturo kasi ng tao. Problema, paano niya patutunayan? At kung talagang totoo po yan, eh hindi na siguro para dagdagan pa. Kung hindi, patunayan nyo na lang kung totoo talaga yung mga sinabi ninyo sa Senado na nakapag-deliver kayo ng pera. Kasi ang taong bayan binibigyan nyo ng kaguluhan diba? Nahahati tuloy yung opinion natin. Pero dapat siguro, kung talagang totoong Pilipino kayo at tinitignan nyo na makakatulong yung ginagawa nyo, dapat sabihin nyo yung totoo. Yun lang yun sa akin.